Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Isa nga sa mga dalas na pangarap ng mga Pilipino ay manalo ng malaking pera sa loto. Sino ba naman ang hindi gusto na maging instant milyonaryo, hindi ba? Paano naman kung nalaman mong nanalo ka nga sa loto pero sa huli, hindi mo pala makukuha ang malaking halaga na iyong napalanunan? Panigurado, madidismaya ka, magagalit at malulungkot. Pero iyan nga ang realidad na nangyari sa ating kwento ngayon. Dalawang kwento na parehong mga nanalo at pareho umanong hindi binigay ang kanilang mga premyo. Ating ang talakayin ang mga taong nanalo ng limpak-limpak na pera mula sa pagtaya nila sa loto at online games. Subalit hindi nila nalasap ang kanilang mga napalalunan. 3 taon nang naglalaro ng online casino games o mas kilala sa tawag na scatter ang 47 years old na si Rosita. Mas madalas daw siyang matalo kaysa sa manalo. Kaya naman laking saya at tuwa ni Rosita nang dahil sa isang pindot ng March 7, 2025, bawing-bawi ang lahat ng kanyang mga pagkakatalo dahil siya nga ay pumaldo. Napanalunan kasi umano ni Rosita sa lucky spin ng isang laro ang ultimate win na nagkakahalaga ng 397 million pesos. Ay nga kay Rosita, sobrang excited niya at siya ay natulala nang nalaman niyang siya ay isa ng milyonaryo. Agad nga siya nagpasalamat sa Panginoon dahil sa napakalaking biyaya na kanyang natanggap. In-screenshot pa nga ni Rosita ang screen na nagsasabing siya ay nanalo ng 397 million pesos. Ilang oras kang nag-antay si Rosita para makuha ang kanyang panalo sa application. Pero ang problema, hindi ito dumating. Ayon nga kay Rosita, wala siyang natanggap na notification na siya ay nanalo. Kinagabihan, tumawag nga si Rosita sa customer service ng online gaming platform para itanong ang tungkol sa kanyang pagkapanalo. Sinabi lamang umano kay Rosita ng kanyang kausap na kailangan niya umanong i-refresh ang app sa kanyang cellphone. Ilang beses pa nga tumawag si Rosita sa nasabing platform pero walang natanggap ang ginang na maayos na paliwanag tungkol sa napanalunan niyang premyo. Hindi nagtagal, dumulog na nga siya sa tanggapan ng PagCorp. Nakaharap nga ni Rosita ang mga kawani ng online gaming app at pinagawa siya ng affidavit na nagsasabing siya nga ay nanalo. Pero sumagot umano ang gaming app kay Rosita at sinabing hindi naman talaga siya nanalo. At June 17, 2025 nang inoperan nga si Rosita ng nasabing gaming app ng 1 million pesos. At August 20, 2025 nang nakatanggap nga ng tawag ang abogado ni Rosita at inalok ang ginang ng 5 million pesos. Subalit ang lahat ng ito ay tinanggihan ng ginang dahil para kay Rosita, hindi makatarungan na ang halaga na inaalok sa kanya ay napakalayo sa halaga niyang napanlalunan na 397 million pesos. At November 24, 2025, nang natanggap nga ni Rosita ang desisyon ng PagCorp. At ayon nga sa sulat na nakasaad dito, hindi talaga nanalo si Rosita ng 397 million pesos dahil umano sa mga teknikal na dahilan. Hilingan ni Rosita na muling pag-aralan ng PagCorp ang kanyang kaso at nanawagan siya sa gaming app na muli silang mag-usap hinggil sa kanyang premyo. At January 12, 2025 nang muli ngang nagpaunlak si Rosita ng isang interview. Halos mag-iisang taon na nga nang simula nang manalo si Rosita ng 397 million pesos, subalit hanggang ngayon ay hindi pa niya nakukuha ang naturang panalo. Isang lalaki naman ang nagsubong din at sinabing pareho sila ng pinagdaanan ni Rosita. Ay nga kay alias Boboy, nanalo siya ng 514 million pesos sa kaparehong online gaming platform, subalit hindi niya nakuha ang premyo. Nung una, inalok lamang siya ng gaming app ng 400,000 pesos. Hindi din ito tinanggap ni Boboy at sinabing hindi makatwiran ang ganung halaga kumpara sa kanyang totoong napalalunan. Pagkatapos, inalok si Boboy ng 600,000 pesos at sinabihan pa siya ng gaming app na take it or leave it. Hindi daw alam ng lalaki ang gagawin kaya tinanggap na lamang niya ang naturang pera. Pagkatapos nga makuha ni Bobby ang pera, dun lamang niya na-realize na hindi naging patas ang proseso ng mga pangyayari. Humingi nga ng tulong si Bobby sa PagCorp pero pinayuhan siya ng ahensya na dumulog ang lalaki sa korte. Sinabi pa ni Bobby na ayon nga sa nakausap niyang customer service, sira umano ang system at roleta ng laro ng mga oras na iyon.
Ayon nga kina Rosita at Bobby, dapat malinaw ang rules ng platform ng bawat laro sa casino app, lalo na online lamang ang lahat. Ayon naman sa isang netizen, posible na scammer umano ang ginang na si Rosita dahil madali na umanong gumawa ng mga pekeng resibo at i-photoshop ang screenshot ng kanyang pagkapanalo sa tulong ng mga AI applications. Sagot naman ng isang netizens, kung nanloko talaga ang ginang na si Rosita sa kanyang pagkapanalo, bakit inoperan siya ng nasabing application gaming platform ng compensation na nagkakahalaga ng 1 million at 5 million pesos? Ikaw, ano sa tingin mo? May katotohanan kaya ang kwento na ito? Para naman sa ating pangalawang kwento, kilalanin natin ang magkasintahan na sina Rachel Kennedy, 19 years old, at ang kanyang boyfriend na si Liam McCoran, 21 years old. Sila ay nagmula sa bansang United Kingdom. Nang panahon na ito, pareho pang estudyante sina Rachel at Liam. Nagmula lamang sila sa simpleng pamilya. Tulad nga ng ibang tao, sina Rachel at Liam ay naakit sa malaking premyo ng loto sa kanilang bansa, ang Euro Millions. February 2021 nang sinimulan nga ni Rachel at Liam na tumaya sa loto. Mayroon silang inaalagaang numero at ito ay ang numerong 6, 12, 22, 29, 33, 6 at 11. At kada nga may lotto draw ang Euro Millions, tumataya ang magkasintahan. At sa pagka-addict nga ni Rachel sa pagtaya ng loto, otomatiko na siyang bumibili ng lotto ticket gamit ang mga numero na iyon sa internet. Nag-set up na nga si Rachel ng kanyang online lottery ticket account sa isang website. At ang account na nga na ito ang bumibili ng ticket para kay Rachel. 5 magkakasunod na linggong tinataya ni Rachel ang nasabing numero. At hindi nga inakala ng babae na isang araw darating ang pinakakaasam niyang panalo. Hanggang sa isang beses nga ng panahon na ito, may draw ang Euro Millions. Pagkatapos ng draw, chinek nga ni Rachel sa National Lottery app kung may nanalo. At bumulaga nga sa screen ang anunsyo ng Euro Millions na mayroong winning match. Bumilis nga ang tibok ng puso ni Rachel nang nabasa ang mga numerong nanalo ng jackpot. Agad nga na sinuri ng babae ang kanyang ticket. Pinagkumpara nga ni Rachel ang mga nanalong numero sa mga numero sa kanyang ticket. Makalipas nga ang 1 minuto, napatili na lamang ang dalaga nang na-realize niyang nanalo ang ticket niya ng 182 million pounds o katumbas ng 12.6 billion pesos. Agad nga lumabas si Rachel para tawagan si Liam at ang kanyang nanay. At pagdating nga ng dalawa sa kanilang tahanan, masayang sinabi ni Rachel na nanalo siya sa loto. Hindi nga makapaniwala si Liam na nanalo si Rachel ng napakalaking pera. Na mga oras na ito, napaisip nga ang magkasintahan dahil sa wakas ay tuluyan ng magbabago ang kanilang mga buhay. Agad nga nilang pinlano kung saan nila gagastusin ang kanilang napanalunang pera. Gusto nga ni Rachel at Liam na bumili ng mga mamahaling sasakyan at isang mansyon. Subalit ang saya ng ngiti ng magkasintahan ay agad na napalitan ng pagkadismaya nang tinawagan ni Rachel ang lottery hotline para i-claim ang kanyang premyo. Sa tawag, sinabi nga ni Rachel na siya ang may hawak ng lotto ticket na nanalo ng 12.6 billion pesos at tinanong nga kung paano niya i-claim ang kanyang pera. Subalit laking gulat ni Rachel nang sinabi ng kanyang kausap na walang lucky winner ng gabi na iyon. At para nga patunayan na siya ang nanalo ng loto, chinek ni Rachel ang kanyang ticket online. Labis ngang nabigla si Rachel na wala na nga sa kanyang account ang winning ticket. Agad naman tinawagan ng babae ang National Lottery website para malaman ang mga nangyari. At iyon nga ata ang pinakamasamang balita na natanggap ni Rachel. Ay nga sa ahensya, nagkaroon ng error or glitch sa automatic ticket purchase at hindi nabili ng account ni Rachel ang winning ticket. Lumalabas na ang bank account ni Rachel na nakakonekta sa kanyang automatic ticket purchase ay hindi sapat para mabili ang 196 pesos na winning ticket. Sa madaling salita, hindi talaga nabili ni Rachel ang ticket dahil ang ticket na ito ay hindi kailanman naging valid ticket. Kaya ibig sabihin, hindi siya nanalo ng 12.6 billion pesos. Ay naman sa National Lottery website, kaya lumabas sa app ang salitang winning match ay dahil ang mga numero ni Rachel ay nakasave sa kanyang account at tumugma nga sa nanalong numero. Labis na pagkadismaya nga ang naramdaman ni Rachel at Liam nang nalaman na hindi pala sila nanalo sa loto. Nag-viral nga ang kwento ng magkasintahan matapos i-post ni Liam sa X ang mga numero na palagi nilang tinatayaan ni Rachel.
Tulad nga ni na Rachel at Liam, ang mga taong nakabasa ng post ni Liam ay nadismaya at nalungkot. Ika nga nila, pera na naging bato pa. Ay nga sa salaysay na magkasintahan na heartbroken sila sa nangyari at halos mabaliw kakaisip. Sa kabila ng lumbay na kanilang nararamdaman, napanatili ni Rachel ang isang positibong pananaw sa buhay. Ayon sa dalaga, everything happens for a reason. Simula nga noon, binago na ni na Rachel at Liam ang kanilang lucky number dahil pakiramdam nila ang orihinal na set ng mga numero ang pinagmula ng kanilang kamalasan. Taong 2001, sina Martin at Kate Toth ay isang ordinaryong mag-asawa lamang mula sa United Kingdom. Si Martin ay 33 years old at si Kate naman ay 24 years old na nakatira sa Watford. Nakaugilian na mag-asawa na tumaya ng loto kada linggo at iisang set lamang ng mga numero ang kanilang tinatayaan. At kahit tayangan ng taya ang mag-asawa, walang nangyayari. Hanggang sa isang gabi ng March 2021, nakaupo sina Kay at Martin sa tapat ng kanilang TV. Maya-maya pa, nag-flash sa kanilang screen ang anunsyo ng Camelot UK Lotteries Limited. Sapagkat hinahanap ng kumpanya ang lucky winner ng 236 million pesos. At 6 na buwan na nga ang lumilipas simula ng may nanalo at ilang buwan na ding hinahanap ang maswerteng lotto winner. Nang ipinakita nga sa screen ang mga numero, na-realize nga na mag-asawa na ang winning numbers na hinahanap na winner ay ang inaalagaan nilang mga numero. Ibig sabihin, silang mag-asawa ang matagal nang hinahanap na lotto winner ng 236 million pesos. Sa madaling salita, sa loob ng 6 na buwan, walang ka-idea ang mag-asawa na instant milyonaryo na pala sila. Subalit may isang problema, hindi alam ni na Martin at Kay kung nasan ang kanilang lotto ticket. Agad nga nilang hinalughog ang buong bahay para hanapin ang ticket pero sila ay bigo. Ngunit hindi tumigil ang mag-asawa sa paghahanap. Hanggang sa natagpuan nga ni Kay ang resibo ng shop kung saan siya bumili ng ticket. Agad nga silang nagtungo sa kumpanya ng Camelot para umapila na sila nga ang lotto winner pero nawala nila ang ticket. Ipinakita nga na mag-asawa ang resibong patunay na sila ang nakabili ng lotto ticket. Nagpunta na din ang kumpanya ng lotto ticket sa convenience store kung saan nga binili ng mag-asawa ang lotto ticket. Sa investigasyon, tugma nga ang sinasabi ng mag-asawa ng oras kung kailan at saan nila nabili ang ticket. Sumailalim din sa interview ang mag-asawa. Matapos nga ang interview, sinabi ng mga tauhan ng Camelot na 100% nga na sina Martin at Kay ang lithimong nanalo ng jackpot lotto ticket. Sa kabila nga ng maraming mga ebidensya na sila nga ang lotto winners, hindi nakuha ni na Martin at Kay ang kanilang premyo. Ayon kasi sa kumpanya ng Camelot, base sa kanilang patakaran, 30 days lamang pwedeng i-report ang missing ticket at hindi 6 na buwan. Ibig sabihin lamang, sobrang late na ni na Martin at Kay at technically, disqualified na sila para i-claim ang pera. Labis nga na nalungkot ang mag-asawa at nawala ng pag-asa. Ang kaso nga ni na Martin at Kay ay naging national scandal sa UK. Maraming mga tao ang nagbigay ng suporta sa kanila at sinabing dapat ibigay ng kumpanya ang kanilang premyo. Pero sa huli, hindi nakuha ni na Martin at Kay ang 236 million pesos na kanilang winning jackpot prize. At dahil nga sa stress ng legal battle at investigasyon, naapektuhan ang pagsasama ng mag-asawa. Hindi nagtagal, naghiwalay sila kalaunan. Lumipat ng Amerika si Martin at sumali sa isang religious group. Pagbalik nga ni Martin sa UK, isinulat niya ang libro na may titulong Six Magic Number, isang librong tungkol sa pagkabigo nila na Kay na manalo sa loto. At para naman sa huling storya, bumalik tayo sa taong 1996. Sa taon na ito, ang babae na si Denise Rossi ay naging swerte dahil napanlulunan niya ang lotto jackpot sa California. Nanalo nga si Denise ng 76 million pesos sa loto nang isang beses nang niyaya siya ng kanyang mga katrabaho na tumaya sa loto. Napakasaya nga ng babae nang nalaman na isa na siyang milyonarya. Napakaganda ngang balita, hindi ba? Kung iisipin, dapat ang unang sabihan ni Denise tungkol sa magandang balita na ito ay ang kanyang mister kung saan 25 years na silang kasal. Pero kabaliktaran ito ng ginawa ni Denise. Imbis na mag-celebrate si Denise kasama ang asawa niyang si Thomas, inilihim ng ginang sa kanyang mister ang tungkol sa kanyang pagkapanalo. At ang malala pa doon, nag-file si Denise ng divorce kay Thomas 11 araw matapos niyang manalo.
Ang tseke laman ng pera na kanyang napalalunan ay ipinadala ni Denise sa address ng kanyang nanay para hindi ito makita ni Thomas. At sa trial nga ng kanilang divorce, hindi binanggit ni Denise ang tungkol sa natanggap niyang pera mula sa pagkapanalo niya sa loto. Hindi din idineklara ni Denise sa financial disclosure documents ang tungkol sa pera na siyang kinakailangan sa ilalim ng saligang batas ng California. Ayon sa kanilang batas, itinuturing na fraud ang ginawa nga ni Denise sapagkat hindi niya ipinaalam na nanalo siya ng loto at hindi siya naging tapat tungkol sa pera na kanyang pagmamay-ari. At ang divorce nga ni na Denise at Tomas ay naaprobahan ng taong 1997. Taong 1999 makalipas ang 2 taon, nalaman nga ni Thomas ang tungkol sa pagkapanalo ni Denise sa loto. Aksidente kasing nabasa ni Thomas ang isang sulat na nakapangalan kay Denise. Ang sulat nga ay naglalaman tungkol sa perang napanalunan ni Denise. At dahil nga sa kanyang nalaman, nagsampa si Thomas ng kasong fraud at breach of fiduciary duty dahil tinago ng kanyang dating asawa ang pagkapanalo nito sa loto habang gumugulong ang kanilang divorce. Nagalit nga ang hukuman kay Denise dahil sa kanyang ginawa. Para sa kanila, sinadya ni Denise na itago ang tungkol sa pera na kanyang napalalunan para masolo niya ito at hindi na mabigyan ng hati ang kanyang mister. Guilty nga ang hatol kay Denise dahil sa kasong ito. At sa ilalim nga ng batas ng California, kung sinadyang itago ng isang asawa ang isang asset sa kalagitnaan ng kanilang divorce proceedings, na may intensyon ng fraud o panloloko, opresyon o malis, maaaring igawad ng hukuman ang buong asset sa kabilang asawa. At bilang parusa kay Denise, inutusan siya ng korte na ibigay ang napanalunan niya na 76 million pesos ng buo sa kanyang ex-husband na si Thomas. Sinabi nga ng abogado ni Denise kung naging tapat lamang siya, malamang na pinahintulutan siya ng korte na itago ang kalahati man lamang ng pera. Pero dahil itinago nga ng ginang ang tungkol sa kanyang pagkapanalo, kinuha sa kanya ang buong pera na kanyang napalalunan. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na posibleng may daya na nangyayari sa lotohan at posibleng nga magkaroon ng mga glitch ang mga casino apps or gambling apps? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.